So okay mga ka-wireman, welcome back again to my YouTube channel. Ngayon guys, sa pag-usapan naman natin ay tungkol sa pressure switch, yung kinakabit natin sa ating mga pump motor at sa mga air compressor natin. Lahat ng motor na gumagamit ng pressure switch. So ano ba ang gamit ng pressure switch? Ito yung device na automatikong nagko-control, kumokontrol sa ating pump na mag-off at mag-on sa pamamagitan ng kanyang presyon sa tubig at sa buong system. So paano naman ito gumagana mga ka-wireman? Kapag mababa ang pressure, automatikong ang pressure switch at ang pump para magbomba ng tubig. So pag gumana yung yung pressure switch natin, siyempre yung ating pump motor ay magbobomba ng tubig. At kapag umabot naman sa tinaktang pressure, at automatiko naman na mag-o-off ito. Pag ang pump ay upang hindi naman mag-overpressure at makatipid sa kuryente. So yun ang pangunahin layunin ng isang pressure switch. So ngayon naman ito yung nasa loob ng ating pressure switch mga ka-wireman ha. So yung dalawang spring na yan, ito yung adjustan natin sa range niya. Pwedeng minus, pwedeng counter, pwedeng naman counterclockwise. Depende kung anong setting ang gusto mo, adjust mo. So dito naman sa kabila, may makikita kayong dyan na terminal, yung apat. Doon natin kinakabit yung ating mga wirings, yung galing ng supply at yung galing ng ating motor. Yung nasa gitna, yun ang papunta sa motor natin at yung nasa dalawang gilid, yun ang papunta sa supply natin or sa breaker natin. So yan ang nasa loob ng ating pressure switch. So dadako naman tayo sa kabila. So ito naman yung ating wiring diagram ng ating pressure switch. So kung mapapansin nyo naman dyan, simple lang naman siya. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Yung 1 and 4, yun ang ating supply. So yung 2 and 3, yung nasa gitna, yun ang papunta sa motor natin. So ganyan lang kasimple yung kanyang wiring mga ka-wireman. So antabayanan nyo lang yung yung paano natin kinakabit yung ating pressure switch. So stay tuned lang kayo mga ka-wireman. So ito naman yung pressure switch na kakabit natin mga ka-wireman ha. Umpisa natin ha. Dito natin kakabit sa kanyang tagiliran. So may tornilyo dyan. Tanggalin lang natin yung tornilyo at dyan natin kakabit yung kanyang fittings. Pinaka F fitting natin. So may tubig siya, ibig sabihin dyan nakapondo yung ating tubig. So lalagyan lang natin ng teflon yung ating fittings para hindi siya tumagas. So ikpitan lang natin. Gagamit lang tayo ng kung may labi ka dyan, wala tayong labi tubo. So ito na lang ginamit ko, vice grip. So yan, okay na siya. Pag ikpit na siya, ang susunod natin gagawin ay ang kanyang gauge. Yung kanyang gauge para mamonitor natin yung kanyang PSI, yung pressure na papasok dyan. So ikpitan lang natin, ikot-ikotin lang muna natin at igagawin mo dyan kung saan mo gusto, tagiliran o sa harapan. So yan, pwede na yan mga ka-wireman ha? Ito naman yung ating pressure switch. So may siya dyan, spring. Ito naman yung kanyang terminal na normally close yan, laging nakadikit, ibig sabihin laging nakadikit. So dito natin ilagay sa kanyang taas ng ating pressure gauge. So ikpitan lang ulit natin, hindi mawawala yung ating teflon para maikpit siya. So yan, okay na siya. So ganyan ang forma niya mga ka-wireman, yung pressure switch natin. Ngayon naman, ang susunod na gagawin natin, siyempre kanyang wiring, ito galing sa breaker natin. So ito naman, galing sa motor.
papunta sa ating pressure switch. Yung dalawang wire na yan na nakaluit, papunta sa pressure switch. So unahin natin dito sa kanyang motor, yung ating leads ng motor. Yung makikita nyo dyan, yung meron siyang capacitor doon. Ito naman yung ilagay natin sa gitna, yung galing ng motor. So ganyan ang forma niya pag tinerminate natin, mga fireman. So ito naman ay yung supply natin ay sa gilid, yung dalawang gilid magkabilaan, yung dulo, yun na supply natin. So unang gagawin natin ay yung kanyang capacitor, yung wire sa capacitor. So hindi ko na nilagyan ng plugs, ni-splice ko na lang dyan para medyo mabilis tayo. So pag na-splice natin, lalagyan natin ng electrical wire, electrical tape, tapos natin, tapos na tayo. Tatakpan lang natin para hindi mabasa. So sunod naman natin gagawin na ito, yung galing ng motor punta sa pressure switch, yung pinakagitna. Pag nilagay na natin yung kanyang motor leads, ito naman ang susunod, yung galing ng supply natin, yung breaker natin. Bali tatlo siya, ibig sabihin may ground yan. Pero dalawa lang yung kakabit natin sa kanyang pressure switch. Yung dalawang gilid ang lalagyan natin ng wire. So ito naman yung ground nya, lagay mo lang dyan sa body ground. May nakasulat naman dyan sa kanyang pressure switch. Ito naman, yan, okay na siya mga kuya, no? Tapos na tayo sa termination ng ating wire. So yan, kitang-kita naman ninyo kung paano. Napakasimple lang yan mga kuya. Alam ko, maski sino, kaya niyang gawin yan eh. So, ang gawin natin ulit, susunod natin gagawin ay kanyang takip. Tatakpan na natin. So, ang gagawin lang natin ngayon ay yung pagkabit ng ating pressure switch at kung paano siya gumagana. Diba mga ka-airman? So, yun yan. Ito na yung setup nyo. Okay na siya. Ito yung bulb. So ito yung pinaka DIY natin ng pressure tank. Oh. Plastic lang siya. Pinugtungan ko lang. Ito yung discharge nya. Papunta sa gripo natin. So ito naman yung lalagay mo ng tubig para mapunduhan mo yung nandun sa ilalim. Yung pinaka foot valve nya. Kung hindi siya makasipsip. Ayan, lalagyan lang natin ng tubig. Tapos tatakpan ulit natin. So, ayos na. Higpitan natin. Kanyang takip. So, ganyan ang forma niya, mga ka-airman, no? Ganyan ang forma niya. Simple pagkabit ng pressure switch. Simple lang naman, di ba? Yung iba, nakikita ko, parang ang dami-dami nilang ina-explain eh. Dito, simple lang natin i-explain sa ating pagkabit. So, yan. Ayos na, di ba?